Breaking news, 16 na F-14 fighter jets ang winasak ng Israeli Air Force sa loob mismo ng Isfahan Airport ng Iran at ang pagwasak ng United States of America at Israel sa napakaraming oil depot ng Iran. Ayon sa Teheran, lubhang nahihirapan ang mga sibilyan dahil nababalot ng makapal na usok ang kanilang lugar at nakakalason daw ang mga ito. At isa pang breaking news, nasa mga 400 na ang mga nasasawi sa Lebanon sa halos araw-araw na pambubomba ng Israel sa naturang lugar. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 9, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol pa rin sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Kasama rin nating pag-uusapan mga kaibigan ang ibang mukha ng digmaan. Digmaan ito sa pagitan ng Hezbollah ng Lebanon at ng puwersa ng Israel. Hindi lang Iran ang kinakaharap ngayon ng Israel sapagkat merong galamay ang Iran sa Lebanon. Ito ay ang militanteng grupo na kung tawagin ay Hezbollah. Hindi na rin nakatiis ang Hezbollah. Ipinaghiganti nila ang pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Pinalitan ito ng kanyang anak na si Mujtaba Khamenei pero ayon kay President Donald Trump, hindi rin daw ito magtatagal sapagat ayaw niya na ang pumalit kay Ayatollah Ali Khamenei ay kanyang anak. Nais ni President Donald Trump na kung merong papalit sa kanya, dapat ay nasa loob ng Iran at hindi ito sakop ng IRGC o anumang grupo na sumusuporta kay Ayatollah Ali Khamenei. At nasa mga 400 na ang mga nasasawi sa Lebanon. Bunsod ng mga malalaking airstrike na isinasagawa ng puwersa ng Israel sa naturang bansa. At samantala, sa Israel mga kaibigan, dosena na rin ang nasasawi. At take note mga kaibigan, ang nasabing dosena na nasawi sa Israel, hindi ito nasawi dahil sa pag-atake ng Iran, kundi ito ay nasawi lamang sa digmaan ng Hezbollah at ng Israel. Nangako ang Israel na hindi sila hihinto hanggang sa makamit ang kanilang goal na ubusin ang Hezbollah ng Lebanon. Nagalit naman ang gobyerno ng Lebanon sa ginawa ng Hezbollah. Sinisi ng Lebanon ang Hezbollah sa mga ginagawang pag-atake ngayon ng Israel sa loob ng Lebanon. Wasak na wasak ngayon ang malaking syudad sapagkat araw-araw ay nagsasagawa ng airstrike ang Israel. Kaya maging Lebanese Army mga kaibigan, hindi ito nakikisali pero tila gumagawa ito ng hakbang upang ang Hezbollah ay mawala na rin sa kanilang bansa. At katunayan, nito lang nakaraang araw mismong gobyerno ng Lebanon ang nag-banned sa lahat ng mga activities ng Iranian Revolutionary Guard Corps na nagpapakita ng pagsuporta sa militanteng Hezbollah. At sa kabilang dako mga kaibigan, nagwala na talaga ang Air Force ng Israel. Halos araw-araw ay nagsasagawa ng mga malalaking airstrike sa loob ng Iran. Ang masaklap, tila hindi nadidetikan ng mga air defense system ng Iran ang mga papasok na fighter jets ng Israel at ng Amerika. Anyway, karamihan din sa mga air defense system ng Iran ay winasak kasi ito ng puwersa ng magsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel noong unang pag-atake lamang. Talagang tinarget ng Israel ang mga air defense system ng Iran. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi na namamalayan ng defenses ng Iran ang mga papasok na mga fighter jets ng Amerika at ng Israel. At ito na nga mga kaibigan, napakadaming fighter jets ng Israel ang ipinapasok mismo sa loob ng Iran.
at nagsasagawa ng napakalaking mga pag-atake. At katunayan, ayon sa ulat ng The Times of Israel, 16 na mga F-14 fighter jets ng IRGC ang winasak ng Israeli Air Force. And take note mga kaibigan, hindi ito sagupaan, kundi ito ay inatake mismo ng Israel sa loob ng airport ng Iran, particularly sa Isfahan Airport. Ibig sabihin mga kaibigan ay hindi ito nakalipad. Tinarget na lang ito ng Israeli Air Force. At ang nasabing F-14 fighter jets mga kaibigan ay gawang Amerika. Kumbaga, ito ay US F-14 fighter jets na kung saan binili ito ng Iran matagal na panahon na. At ang taon, ito ay noon pang 1979. May katagalan na rin pala, pero hindi rin dapat magkumpiyansa dito kung sino man ang magiging kalaban ng Iran sapagkat makakadamage pa ito. At ang nasabing pagwasak ng Israeli Air Force sa mga F-14 fighter jets ng Iran ay itinuturing ng Israel na isa sa mga malalaking tagumpay na kanilang ginawa buhat nang magsimula ang bagong digmaang ito. Nagsimula noong February 28, 2026. At isa sa mga malalaking tagumpay na kanilang ginawa ayon sa Israel ay ang pagkapas lang ng 48 na mga commanders nito at maging ang pagwasak ng mga air defense system at ang pinakamalubha sa lahat, ang pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. At isa pa sa mga malaking tagumpay na sinasabi ng Israel ay ang pagwasak ng Amerika at ng Israel sa napakaraming oil facilities ng Iran. First time ito ayon sa Israel buhat nang magsimula ang kanilang digmaan. Ayon sa Israel talagang target nila ang maraming oil facilities ng bansang Iran sabagat ginagamit ito ng IRGC sa pagmamanufacture ng kanilang mga missiles at iba pang mga military equipment. Kaya para ma-paralyze ito, sirain ang mga oil facilities ng bansa. At ayon naman sa ulat ng Tehran Times, lubha raw delikado ang ginawa ng Israel at ng Amerika sa pagpapasabog ng maraming oil facilities ng Iran sapagkat nang sumabog ito, nabalot ng napakaitim na usok ang maraming lugar sa Iran at nakakalason daw ito. Pinayuhan ang maraming mga sibilyan sa Iran na huwag lumabas ng kanilang bahay upang maiwasan na masingot ang kemikal na bumabalot sa malaking bahagi ng Iran bunsod ng pagsabog ng maraming oil facilities nito. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Sana nga ay matapos na ito sapagkat habang tumatagal ito, maraming mga bansa ang apektado nito. Isa na riyan ang Pilipinas. Marami akong nasubaybayan at narinig mga kaibigan na nag-uumpisa ng tumaas ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Kahit na siguro yung iba dyan ay stock pa lang pero ibinenta na sa mataas na presyo. Sana pagtuunan ito ng ating gobyerno.